Gaulan, Matuna Norjana, Norhata Saidal, mula sa 3rd year BFB. Magandang umaga po ma'am. Kami po ay nasa Unit 7 na kung saan naatasan po kami maghanap ng instructor dito sa CFC Certificate Extension Unit na kung saan ipapanayan namin po ay nalaman ng mga katanungan. So, ang unang katanungan dito ma'am, ano ang masasabi mo sa ating curriculum sa curriculum? Okay, so the Commission on Higher Education has updated a curriculum in a number of ways. So it is including the outcome base. So the outcome base is the pedagogy used in K-12, and we have also the general education curriculum, integrated the general education courses into the senior high school to meet the college and to readiness. Maraming salamat. So, ang pangalawang katanungan ma'am, ano ang connection ng curriculum sa syllabus? So the connection of the curriculum to syllabus has both an important term used in references to an educational program. Both they have the different meaning. So a curriculum is a combination of topics, subject or activities so that are to be included in educational programs. So whereas the syllabus cover the portions of the topics in a particular subject. So like for example, to our subject, so we have the different topics. Like for example, for the midterm, we have the topics, or we have the home economics, industrial arts. And of course, for the final term, we have, it's all about the introduction of information technology and the teaching methods. Maraming salamat. Okay, so thank you. Magandang hapon po ma'am. Good afternoon. So galing po kami sa Unit 7 na kung saan inaatasan kami na bibigyan ng mga katanungan ang mga guro dito sa CSST. So ang unang katanungan po namin ma'am is ano po ang masasabi mo sa ating curriculum sa CHED ngayon? Okay, so bago ang lahat, so I am CTRS Mangagi, a faculty of CFC Certificate. Yung sa curriculum kasi, yun yung set ng standards when it comes to the course or program. In every school may tinatawag na curriculum. So gaya sa amin, so may sinusunod talaga kami when it comes to the standardization. Curriculum ng BE and Agriculture, may sinusunod yan. Okay, mag-research kayo sa CMO. Okay, nandun lahat nakalagay yung curriculum na tinatawag. Halimbawa, matapos yung course within a year. For example, 3 years or 4 years or 3 years. So, another step na naman ang curriculum next. So, pagdating naman sa subject matter, okay, yung mga subject na binibigay sa inyo, yung mga minor subject, may major subject, especially sa every courses. Ang minor subject is binibigay yan every SEM. Every first year kayo, mga minor subject yung binibigay. Na-related pa rin siya dun sa curriculum ng program, kung anong program niyo. Ano ang connection ng curriculum sa syllabus? So, ang connection naman ng curriculum sa syllabus, may mga standards kasi kami na sinusunod. Hindi kami pwede maglagay na ito based on this one, based on this subject. So, hindi mo siya pwedeng lagyan lang ng kahit ano. Okay? Sinusunod yan, binibigay yan sa amin. Then, CMO nga, yun yung sabi ko sa inyo. Galing sa CMO, i-research namin yung CMO, for example, agriculture. Anong nakalagay doon na syllabus, yun yung bibigyan namin, or i-research pa namin kung wala siyang reference. Kung may reference naman na binigay, yun din yung gagamitin namin as a reference. Okay, kasi ang syllabus kasi, pareho lang din yan siya ng lesson plan, especially sa DepEd. May sinusunod sila na, for example, within a week dapat matapos mo yung topic mo. Pero itong syllabus, within a semester. Okay. So, Maraming salamat mga. okay, welcome. Ano nga ba ang pagkakaiba ng curriculum at saka syllabus? At bago natin malaman, alamin muna natin kung ano nga ba ang curriculum. So in my perspective, the curriculum in the CHED now is that nakatuon siya sa outcome-based education na kung saan nagbibigay din sa kakayahan at kaalaman ng mga estudyante para maging handa at globally competitive. So ang curriculum ay isang holistic na kung saan upang matugunan ang pangangailangan at magka-focus sa inaasang resulta ng pagkatuto ng mga estudyante. Masasabi ko sa curriculum is well dynamic. Kapag sinabi natin syllabus, ito yung kinalabasan ng course or subject na napaloob dito. So ang syllabus is ito
rin gabay ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Ang pagkakaiba ng curriculum at syllabus. Ang pagkakaiba nito ay isang magkaugnay ngunit magkaiba sila ng konsepto. Dahil ang curriculum ay isang balangkas ng mga aralin at kasanayan ng isang kurso, habang ang syllabus naman ay detalyadong plano ng isang particular na kurso at asignatura. Curriculum ay mas malawak at pagpaplanong kabuuan ng sistemang edukasyon, habang ang syllabus naman ay nakatuon lamang sa isang pagtuturo ng isang kurso. Kapag sinabi natin curriculum, ang example nito ay workbooks and presentation slides. At pag sinabi natin syllabus, ito yung gabay ng guro sa kanyang pagtuturo gaya ng LP.